Ano na Marcoleta? Nasa na si Gutesa? Sirang-sira na yung script mga kababayan ni Marcoleta. Kaya sabi dito si Ping Lacson dudang-duda na sa credibility ng witness na nagkanta kay Romualdez at Saldico. Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor sa interview ng mainstream media, currently niya nasa Philippine Marines compound siya. Sabi ng Philippine Navy, si Gutesa niya is not under the protection of the Philippine Marine Corps. Kaya sabi ni Ping Lacson, ngayon, going back sa nawawalang si Gutesa mga kababayan, ang tanong, kung talaga pong may ebidensya si Gutesa na magdidiin kay Martin Romualdez, bakit until now walang magamit si Marcoleta at sino mang mga DDS senators? Ayan ang tanong. Baliktad nga po eh. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan si Dante Maravillas. Ano na Marcoleta? Nasa na si Gutesa? Sirang-sira na yung script mga kababayan ni Marcoleta. Sa gayon nagdala sa kanya ng testigo na si Mike Defensor. Nagkakabol-bol sa mga interviews na ginagawa ng mainstream media. Nasa poder daw ng Marines. Sabi ng Marines, wala man na niya sa amin ever since hindi siya kinukop ng Marines. Kaya sabi dito si Ping Lacson dudang-duda na sa credibility ng witness na nagkanta kay Romualdez at Saldico. Lacson duda sa kredibilidad ng witness na nagkanta kay Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ibinahagi ng senador ang kanyang pagdududa sa kredibilidad ng witness na nagkanta kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Lacson na hindi naman pala binabantayan ng mga retiradong miyembro ng Philippine Marines ang witness na si Orly Gutesa as per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco through fellow Cavaliers. Gutesa is not and has never been under their custody. Sunog na sunog ang kwento Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor sa interview ng mainstream media, currently niya nasa Philippine Marines compound siya. Sabi ng Philippine Navy, si Gutesa niya is not under the protection of the Philippine Marine Corps. Kaya sabi ni Ping Lacson, Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we take? Sabi ni Ping Lacson, hanggang saan paaabot ang panluloko? Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Thursday called out what he described as another fake claim. This time, the allegation that Orly Gutesa is under the custody of Philippine Marines. Sa kanyang statement, sinabi ni Lacson na verification with Marine Commandant Major General Vincent Blanco Anya confirmed that Gutesa is not and has never been under their custody. Contrary to the statement of former Congressman Mike Defensor. Hanggang saan na niya yung kasinungalingan, panluloko nila? Ang patamang itong statement na ito mga kababayan, ni Ping Lacson malinaw na patama kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta po ang nag-present kay Gutesa bilang witness para ituro si Martin Romualdez. Sa mga kababayan, wala durog na po yung credibility ni Gutesa. Pati po ni Marcoleta siyempre. At yung nagdala sa kanya, dati nang durog yung credibility noon, si Mike Defensor. May history yon ng tanim witness. Si Ador Mawanay, mga kababayan, remember? Kaya kahit na po si Maring Winnie po, unsod, duda. Kasi kung sila po may background na ng panluloko, anong rason? May history na ng panluloko po. Anong rason na paniwalaan mo yung mga kwento nila? Di ba? Lalot yung affidavit po, malinaw na panluloko kasi fake yung notaryo. Sabi dito sa report ng One News, on Wednesday, Defensor told One News Storycon that Gutesa, a surprise witness in the flood control scandal, is under marine protection. Lacson cited that the executive judge of Manila Regional Trial Court earlier found inconsistencies in Gutesa's notarized affidavit.
and recommend a preliminary investigation for possible falsification. Kaya sabi ni Ping Lacson, bulalas po niya hanggang saan pa aabot ang panloloko. Lahat pong halimbawa magpakita si pero doon na tayo po na magpakita pa si Gutesa. Baka nga po madisgrasya. Yun ang nakakatakot doon. Di ba? Baka madisgrasya. Sabi nga natin sa mga preview logs natin, pananagutan po. Ang may pananagutan po, siyempre yung nagtago. Sino nagtago kay Gutesa? Si Mike Defensor. Sino nag-present? Si Marcoleta. So, responsibilidad nila yun, ang security. Kasi inayaan nila, mga kababayan, na si Gutesa na kanilang witness na hindi mabigyan ng proteksyon mula po sa DOJ. Nag-offer po yung DOJ ng proteksyon. Ayaw ni Gutesa. Sabi naman po ni Mike Defensor sa interview po kahapon, nabigla daw siya kung bakit nag-refuse. May ganon na kwento, mga kababayan. May obligasyon kayo na i-present si Gutesa sa DOJ at saka sa Senado. Pag hindi ninyo nakuha si Gutesa at nadisgrasya, walang ibang ituturo po na responsable kayo. So makikita ninyo, mga kababayan, yung takbo ng kwento. Nakakatawa, pero sa totoo lang nakakaalarma. Kasi pilit na sinasali ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor si Congressman Martin Romualdez po sa issue ng flood control scam. Gamit po ang isa sa pinakang unreliable na witness sa political history. Ito pong si Orly Gutesa. Pero para kay Marcoleta, pinakang credible daw, the most credible. Paano naging credible? Sabi nga natin, most credible witness. Sabi ni Marcoleta. Kaya sabi natin sa post sa Facebook, paano naging most credible ang fake notary? Maniwala pa akong most credible yung Piloka at kulubot nyo. Yun talagang walang duda, authentic, credible yung Piloka at kulubot. Pero yung testigo po ninyo, peke yung notaryo. So malamang sa malamang peke din yung content ng affidavit niya. Kaya nga hindi sumipot sa DOJ kasi ayaw matanong. Pagkatapos ngayon nagtatago na. Sabi nasa poder ng Philippine Marines. Iwala man daw doon. Never daw na napunta sa custody ng Philippine Marines. O di nasaan, mga kababayan. Kung alam ni Mike Defensor, present niya sa Senado para mag-isa. Di ba po? Lahat lang kwento. Yung sinabi ni Gutesa na hindi pa siya familiar ng sarili niyang affidavit. So makikita po natin, talagang walang ebidensya. Puro kwento lang. Samantalang yung mga totoong players sa flood control corruptions po, sila pa yung gusto gawing witnesses. Pinagpipilitan ni Marcoleta ang ipasok sa witness protection program without restitution. Yung mag-asawang Diskaya, major player yun. Hindi siya least guilty, mga kababayan, para gawing state witness at makalibre sa kanyang pananagutan. Di ba po? So makikita natin, mga kababayan, malinaw yung political drama. At sa drama na to, halata po na wala sa script yung katotohanan. Kaya sabi ni Ping Lacson kahapon, hanggang saan paabot ang panloloko? Saan aabot ang panloloko nila, mga kababayan, sa mga mamamayang Filipino, sa atin po? Iyan, kung magpapaloko tayo, hindi man tayo magpapaloko kasi alam natin ang kwento. Tapos, sa isang interview, mga kababayan, sinubukan ni Mike Defensor na i-shoot si Martin Romualdez. Sabi ni Mike Defensor, 3,000 hectares daw ang lupa ni Martin Romualdez sa Forbes Park. Matindi kung 3,000. Mas malaki pa po sa mismong Forbes Park. Kasi ang Forbes Park po, 2,500 hectares lang. Nagkakabol-bol ang mga statement ni Mike Defensor sa kasinungalinga. Ngayon, going back sa nawawalang si Gutesa, mga kababayan. Ang tanong, kung talaga pong may ebidensya si Gutesa na magdidiin kay Martin Romualdez, bakit until now walang magamit si Marcoleta at sino mang mga DDS senators? Ayan ang tanong. Paligtad nga po Kasi base sa mga ebidensya, nakatutok po doon, mga kababayan, sa mga kalyado nilang senador. Tulad ni Jingo Estrada, kaya ni-recommend na po ng ICI ang mag-file ng kaso sa ombudsman. Si Jingoy, si Villanueva, at malamang si Bongo sa mga susunod na araw, mga kababayan. Kasi di ba, tumiba yung pamilya Diskaya ng kontrata 2016.
Inamin mismo yon ni Sara Diskaya sa pagtatanong ni Bato. At yung CLTG Builders, construction company na pag-ari ng tatay ni Bongo, pati yung sa kanyang kapatid, Alfredo Builders, kasama po sa pumurner ng bilyon-bilyong kontrata. At napag-alaman mga kababayan sa investigasyon na yung CLTG nakipag-partner sa construction companies ni Sara Diskaya. Pero siyempre, hugas kamay po si Bongo. Isabi ni Ombudsman Boying Rimulya, sa tingin niya daw pinoproteksyonan ng mga Diskaya si Senador Bongo. You see, nandun mga kababayan, nakatutok ang ebidensya. O ngayon, dahil sa nalalapit po na pag-resume na investigasyon ng Blue Ribbon Committee na ang sabi, 100% na si Ping Lacson ang babalik na chairman at iimbitahin po si Gutesa. Lalabas pa kaya mga kababayan si Gutesa o tuluyan ng magdi-disappear? May mga katanungan nga din mga kababayan na buhay pa kaya si Gutesa? Kasi may sinasabi si Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, noong October 29, mayroon ngang nahuli yung mga Marines na parang umaaligid kay Gutesa. Nasa record nila, hindi ko alam kung papatayin siya o intel lang yon. Sagot mga kababayan ni Captain Marisa Martinez, spokesperson ng Philippine Navy, these are unverified information and these are speculative statements. Yan yung report ng News 5 po. Unverified, speculative. Ganito inilarawan ng Philippine Navy ang aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor na may mga umaaligid umano sa Senate witness na si Orly Gutesa kaya siya inilagay sa proteksyon ng Philippine Marines. Nauna nang pinabulaanan ng Philippine Navy ang ibinahaging impormasyon ng dating kongresista na protektado ng Marines si Gutesa. Kaya peligroso po, baka patahimikin ng tuluyan si Gutesa kasi nabulgar yung kanyang kasinungalingan. Yung affidavit niya, fake, yung notaryo, hindi niya kayang panindigan yun. Yan sabi dito sa report ng ANC, Mike Defensor under fire over claim flood control witness is in Marines custody. Pakinggan natin yung report ng ANC mga kababayan. Ex-Philippine Congressman Mike Defensor gets flack for claiming a Senate witness to flood control corruption is in the custody of the Philippine Marines. But the actual whereabouts of the witness, retired Marine Sergeant Orly Gutesa, remain unknown. Harleen Delgado reports. Philippine Navy has belied the claims of former Congressman Mike Defensor that former soldier Orly Gutesa, the surprise witness of Senator Rodante Matcoleta in the flood control corruption probe, is under the Marines' custody. Navy spokesperson Captain Marisa Martinez emphasized that Gutesa has been retired from the Philippine Marine Corps since 2020, and any engagement or interactions with Gutesa are undertaken in his personal capacity. The Navy spokesperson also clarified that Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Captain Martinez adds the Navy remains committed to its mandate as a professional and non-partisan organization. The Navy official also said they have no information on the supposed ambush against Gutesa as claimed by Defensor. Martinez notes that this matter is best referred to the Philippine National Police for proper investigation. Former Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson did not mince words. In social media post, he asked, how much more fakery can we take? Lacson was the panel head when Gutesa testified and linked former Parlous lawmaker Zaldico and ex-House Speaker Martin Romualdez to the flood control scandal. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browne says it is not the AFP's policy to keep witnesses from attending hearings or answering subpoenas. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na kung nandun nga siya, ay wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. Sabi ni Brown na yan, kung nandyan niya sa amin, tutulungan pa namin.
na para maiarap sa investigasyon. O ngayon, doon sa mga nagtatanong, bakit niya walang reklamo sa DOJ laban kay Martin Romualdez? Hindi din siya kasama doon sa inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman. Wala kasing makitang koneksyon yung ating mga investigador o kahit anong bagay na magdidiin kay Martin Romualdez. Ganon lang po yon mga kababayan. At ang nakakatawa, yung mag-asawang Diskaya, gusto gawing star witness ni Marcoleta. Major suspect, gawin mo star witness. At kontra pa siya sa restitution. Inaaway pati po yung DOJ. Inaaway ni Marcoleta. Hindi daw dapat gawing requirement yung restitution para sa Witness Protection Program. Ganon mga kababayan ka balukto. Kaya sabi po ng isang law expert, si Atty. Domingo Cayosa, ito ang restitution or the return of ill-gotten wealth by a person applying for the Witness Protection Program or WPP is lawful. Ayaw ni Marcoletang ibalik yung yaman. Bakit kaya? Yung ill-gotten wealth ng mga Diskaya. Ano ba, kaduda-duda? Bakit ayaw mo na ibalik? Anong meron? So malinaw na dito po sa kwento ng star witness po na sabi, most credible. Sabi ni Marcoleta, ang gusto lang kasi nilang idiin si Martin Romualdez. Malabo man po yung kwento. Di ba po? Si dating Speaker Martin ang gusto nilang isalang. Kasi po, hindi nila makontrol yung narrative. Pero ang katotohanan po, hindi po siya nagbibed sa propaganda. Kasi po, ang flood control corruption, nangyari po sa implementation. Hindi po sa kamay ng tao na hindi naman po kasangkot sa operations. Sabi nga, you do not blame the fire chief sa sunog na hindi naman po siya yung nagsindi. Di ba ba? Lalo na kung yung mga tunay na nagsindi kasama mo sa conference room. So ganun lang yun po mga kababayan. So makikita natin sa mga developments ng kwento mga kababayan habang nagpapakalat ng mga haka-haka, itong sina Marcoleta at Defensor, lumilinaw na po ang simple reality. Ang realidad mga kababayan ay hindi mapapasubalian na walang ebidensya po laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Walang testigo, walang katotohanan. Yung kanilang sinasabing best witness, nagtago na. Ayaw matanong ng DOJ. So kung totoo na gusto nilang labanan ng korupsyon, dapat po yung tunay na sangkot, yung tinutumbok, hindi po yung gusto nilang gamitin na scapegoat. Malinaw po sa BICAM report, wala pong pangalan ni Martin, wala din siyang pirma. Kasi hindi man siya po member ng BICAM. Malinaw po yon. Sabi po ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, yung mga nasa likod niya ng pamimiki ng sinumpaang salaysay ni Gutesa dapat kasuhan ng DOJ. Tama po. At yung nag-present ng affidavit mga kababayan na peke, alam na ninyo kung sino. Di ba po? Damay simple yun. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.